tayo lahat, tayo ay panalangin. Sa Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ama ng dakilan, pinagmulan ng lahat. Salamat po sa biyayang kaloob ninyo sa aming araw. Sa Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang ating panibagong paksa patungkol sa mga tinig na magkatimbang at di magkatimbang. Pero bago tayo magpatuloy sa ating panibagong paksa, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-aral patungkol sa ang kababaihan ng Thailand ngayon at noong nakaraang 50 taon. Ang kababaihan ng Taiwan ay limitado lamang sa gawaing pangkasambahay at wala silang karapatang magdesisyon. Ngayon, ganun pa rin. Limitado sila sa gawaing kasambahay, pero ang naiba, ang mga pwedeng gawin na trabaho ng mga lalaki ay pwede na rin nilang gawin. Ito ang tatlong tanong patungkol sa ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Una, ano ang kalagayan ng kababaihan noon? Noon, limitado sila sa gawaing bahay at walang karapatang magdesisyon. Hindi kinikilala ang kanilang kakayahan at nakatali lamang sila sa kanilang asawa. Pangalawa, ano ang kalagayan ng kababaihan sa kasalukuyan? Ngayon, may pantay na karapatan na sa trabaho at edukasyon. Ngayon, malaya na silang mag-aral at magtrabaho. Pangatlo, ano ang ipinapakita ng pababagong ito? Pagunlad tungo sa pagkakaroon ng pantay na babae at lalaki. Ipinapakita nito ang pagbabago ng lipunan at ang pagkilala sa karapatan ng kababaihan. Ito ang pagbubuod sa ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Ay dumaan sa malaking pagbabago. Noong una, nakaranas sila ng diskriminasyon at limitadong karapatan sa edukasyon at trabaho. Sa paglipas ng panahon, nakamit nila ang mas mataas na kalayaan at pagkapantay-pantay, lalo na sa politika at lipunan. Sa kasalukuyan, mahalaga ang kanilang papel, ngunit patuloy pa rin ang hamon laban sa di pantay na pagtingin at pasahod. Mga kaklase, madalas ba kayong gumamit ng salitang ng at sapagkat? Or kung kayo ay nagsusulat at alam niyo rin ba na ito ay mga pangatnig? Ngayon, subukan nating punuin ang mga pangungusap gamit ang mga salitang na aming Tanong number 1. Ang pangatnig ay ginagamit blank upang ang mga salita o pangusap. Ang sagot niyan ay padugtungin. Paliwanag. Itinuturo kasi nito ang pangunahing paggamit ng pangatnig ay bilang tagapagdikit ng ideya. Number 2. Ang magkatimbang na pangatnig ay mahalaga dahil ipinapakita ang blank na ideya. Sagot ay pantay. Paliwanag. Kapag pantay ang bigat na dalawang ideya, mas malinaw at mas maayos ang pag-unawa ng mamabasa at tagapakinig. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Cheryl Salvado at ngayon ipapaliwanag ko sa inyo ang dalawang klase ng pangatnig. Makinig kayong mabuti dahil pagkatapos kong magpaliwanag ay mayroon kayong sasagutin. So, ang dalawang uri ng pangatnig na ito ay ang magkatimbang na pangatnig at di magkatimbang na pangatnig. Dito muna tayo sa magkatimbang na pangatnig. Ang magkatimbang na pangatnig ay ginagamit upang pagdugtungin ang magkakapantay na ideya o sugnay. So, may mga uri ang magkatimbang na pangatnig. Ito ay ang paninsay. Ang paninsay ay nagpapakita ng pagsalungat o pagputol. Halimbawa, ngunit dapat wat. Mayroon ring pamukod. Ang pamukod ay nagbibigay ng pagpipilian o pagbubukod. Halimbawa, o, maging, at. So mayroon akong mga halimbawa sa pagkatimbang na pangatnig.
Una, gusto kong kumain ng tinapay at kape. Nasaan dyan yung dinagdag na ideya upang mabuo ang salita? Kung ang iyong sagot ay at, ikaw ay tama. At ang sagot, dahil ito ay nagpapakita o nagbibigay ng pagpipilian o pagbubukod. Pangalawa, nag-aral siya ngunit hindi siya nakapasa. Nasa naman dyan yung dinagdag na ideya upang mabuo ang isang salita? Kung ang iyong sagot ay ngunit, ikaw ay tama. Ngunit ang sagot, dahil ito ay nagbibigay ng pagpipilian o pagbubukod. Dito naman tayo sa di magkatimbang na pangatnig. Ang di magkatimbang na pangatnig ay ginagamit upang pagdugtungin ang hindi magkapantay na ideya o karaniwang magkapangunahing kaisipan at dagdag na paliwanag. Kung sa magkatimbang ay ginagamit upang pagdugtungin ang magkakapantay na ideya, dito naman sa di magkatimbang ay upang pagdugtungin ang hindi pantay na ideya. Mayroon ring mga uri ang di magkatimbang. Ito ay ang pananhi. Ang pananhi ay nagpapahayag ng dahilan. Halimbawa, sapagkat, dahil. Mayroong ring panubali. Ang panubali ay naglalahad ng kondisyon. Halimbawa, kung, kapag, sakali. Mayroon akong mga halimbawa sa di magkatimbang na pangatnig. Una, hindi siya pumasok dahil masama ang kanyang pakiramdam. Alin dyan yung hindi pantay ang ideya? Kung ang iyong sagot ay dahil ikaw ay tama. Dahil ito ay naglalahad o nagpapahayag ng dahilan. Pangalawa, maglalaro sila kung tatapusin nila ang kanilang takdang aralin. Kung ang iyong sagot ay kung, ikaw ay tama, dahil ito ay naglalahad ng kondisyon. Ngayon, kayo ay magsasagot kung mayroon ba kayong natutunan sa aking mga sinasabi. Kunin ang inyong notebook sa Filipino. Ito ang pagbubuod patungkol sa ang aming tinalakay na paksa, pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Ngayon, magsimula tayo sa pangatnig. May dalawang klase ng pangatnig, magkatimbang at ang isa ay di magkatimbang. Ang pangatnig na magkatimbang ay pantay ang kaisipan. Kapag pantay ang kaisipan, ibig sabihin parehong mahalaga o magkasing bigat ang ideya sa dalawang bahagi ng pangungusap. Halimbawa, kumain siya at natulog. Parehong mahalaga ang 2 kilos. Ngayon, ang pangatnig na di magkatimbang ay di pantay ang kaisipan. Ibig sabihin, ang isang bahagi ay mas pangunahing kaisipan at ang isa naman ay karagdagang paliwanag o kondisyon lamang. Halimbawa, di ako aalis kung umuulan. Mas mahalaga ang di ako aalis. Ang kung umuulan ay kondisyon lamang. Ito ang mga uri ng pangatnig na kasama sa pangatnig na magkatimbang. Paninsay, nagsasaad ng pagtutol o pagsalungat. Mamukod, nagbubukod o naghihiwalay ng kaisipan. Mga halimbawa, ngunit, datapwat o maging. Ito ang mga uri ng pangatnig na kasama sa pangatnig na di magkatimbang. Ang una ay pananhi, nagpapakita ng dahilan o sanhi. Pangalawa ay panubali, naglalahad ng kondisyon o pag-aalinlangan. Mga halimbawa, sapagkat, dahil, kung, kapag, sakali. Narito ang 2 aral na pwede nating makuha sa paksang pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Pagpapaliwanag, makipag-usap at magbahagi ng saloobin. Iilan lamang ito sa mga aral na pwede nating makuha sa paksang pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Marami pa tayong makukuhang aral sa paksang ito. Yun lang po, maraming salamat.